Sayang yun, ang dekorasyon sa plaza. Biglang nasunog ang isang malaking Christmas decor bago pa ilawan ng mga dekorasyon sa plaza ng Dumanhog, Cebu. Sa investigasyon ng Fire Department, posibleng nagsimula ang sunog sa mga spark sa welding ng dekorasyon na nahulog sa ibang palamuting gawa sa styrofoam at kurtina. Walang nasaktan o nasawit. Natuloy rin ang lighting ceremony. Bago ngayong gabi, ipinasara ng customs ng siyam na warehouse sa Bulacan na may mga sako-sakong imported na bigas pero hinihinalang smuggled. May report si Katrina Son. Mahigit kalahating bilyong piso. Ganyan daw ang halaga ng mga libo-libong sako ng imported na bigas na naabutan ng Bureau of Customs sa siyam na ininspeksyong warehouse ngayong gabi sa Bocaue, Bulacan. Karamihan sa mga bigas galing umano sa Thailand, Myanmar, Pakistan at Vietnam. Hinala ng customs, nagbebenta sila ng mga smuggled na bigas. Iniimbestigahan din kung naghahalo sila ng imported at local na bigas saka ibinebenta ng mahal. Dehado raw rito ang ating mga magsasaka. Meron tayong kinonduct na surveillance sa direktiba ho na ating Pangulo na higpitan ng anti-smuggling operations against agricultural smuggling dahil sa pagkakabatas po ng panibagong economic sabotage. Walang humarap na may-ari ng mga warehouse. Ang naabutan, mga tindera o bantay lang daw. Hiningan sila ng customs ng permit kasama ang proof of payment ng duties and taxes mula sa Department of Agriculture. Pero wala silang naipakita kaya ipinasara ang mga bodega. Dapat on hand po ito na pinapakita kagad. Nirarason nga lang ho ng ating mga binisita ay nasa kanilang mga opisina raw. Wala pa ho na ipapakita. Kaya nakaselyo ho po sila ngayon. Binibigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng bodega ng bigas dito sa Bocaue, Bulacan na ininspeksyon para magsumite ng mga kinakailangang dokumento para patunayan na hindi smuggled ang kanilang mga ibinibentang bigas. Kapag hindi raw nila ito na isumite ay tuluyan ng ipapasara ang kanilang mga bodega ng bigas. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado sa Alaminos, Pangasinan ang isang bar na pugad umano ng sexual exploitation. Nasagip ang 10 babae, 7 ay minor de edad pa. Ang isang nasagip may bitbit pang bata. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa NBI kami at sa DSWD, okay? Nang salakayin ng mga tauhan ng NBI, City Social Welfare and Development at iba pang otoridad ang bar na ito sa Alaminos City, Pangasinan, nakita nila ang ilang babae at customer kasama ang isang may kalong-kalong pangbata. Bakit may bata dito? Kaninong anak yan? Ang bar, sangkot umano sa human trafficking ng mga kababaihan na nagtatrabaho bilang guest relations officers o GROs. Nagbibigay raw sila ng sex service sa mga customer sa halagang 1,500 hanggang 1,700 pesos. Sinagip ang 10 kababaihang umano'y biktima ng sexual exploitation. 7 sa kanila ay mga menor de edad base sa kanilang dental aging examination. May from Bulacan, Cavite, Manila. Meron ding pang from Lingayen, Pangasinan po. Usually po, economic pangangailangan po financially. Dinala sila sa Provincial Social Welfare and Development sa Lingayen para sa counseling at social protection. Arestado ang 5 tao na subject ng operasyon. Ang may-ari ng bar, 3 cashier at 1 waiter. Ang defense po nila is hindi naman daw po nila alam na minor de edad ang mga ito kasi they presented documents na of age na po sila. Nakadetain sila sa NBI habang hinihintay ang utos ng korte sa kanilang kaso. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. DFA na mismo ang nagkumpirma. Sa Miyerkules na uuwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang kababayan nating halos 15 taong nakulong at muntik bitayin sa Indonesia. May report si Joseph Moro. Oke, terima kasih teman-teman ya. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak.
Masaya at kumakaway si Mary Jane Veloso sa basta sumundo sa kanya sa Yogyakarta papunta sa detention facility sa Jakarta, Indonesia kung nasaan siya ngayon. Kinumpirma ni DFA Undersecretary Ed De Vega ang pahayag sa Agence France Presse ng Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination ng Indonesia na nakatakdang ilipad pa uwi ng Pilipinas si Veloso sa Miyerkules, December 18. Matutuldukan na ang halos 15 taong pagkakasadlak niya sa kulungan at death row sa Indonesia matapos makitaan sa bagahe noong April 2010 na mahigit 2 kilong droga na heroin. Inapela ng Administrasyong Aquino at Marcos ang kaso ni Mary Jane hanggang magpasya ang bagong Pangulo ng Indonesia na pakawala ng mga preso nilang dayuhan. Dito na hiniling ni Pangulong Marcos na isama sa review ang kaso ni Mary Jane. Noong nakaraang buwan, sabi ng Pangulo uuwi na si Mary Jane na sinelyuhan sa kasunduang pinirmahan ng Indonesia at Pilipinas nitong December 6. Ngayon, sabi ng National Union of People's Lawyers, nasa Pilipinas na ang kapalaran ni Mary Jane. Kahit na legal yung kaso sa Indonesia, dahil nailipat na yung custody physical dito, yung political ay nasa Pilipinas. Sabi ng Justice Department, diretso siya sa Correctional Institute for Women para ipiit. Kaya hiling ng pamilya Veloso executive clemency. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng halos 15 taon nilang pakikipaglaban para kay Mary Jane ay ang pagbuo ulit ng kanilang pamilya. Talagang halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong magtagalog. Yun ang kuwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog sa umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na kuwan, kaya maalala ho niya yun. Babaguhin na naman po niya yung salita niya. Kung may mas nasasabik na makapiling ulit si Mary Jane, ito ang kanyang mga anak na 1 taon at 6 na taon pa lamang nung mawalay sa ina. Yayakapin ko po ng maigpit. Sana po bago po magpasko makalaya na po yung mama ko. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo po. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na umuwing buhay mula sa dinaluhang Christmas party ang isang tricycle driver sa Zaraga, Iloilo matapos barilin ng isang tanod. Ayon sa pulisya, nagbitaw umano ng mga nakakainsultong salita ang biktima laban sa tanod sa gitna ng kasiyahan. Umuwi at kumuha ng armas ang tanod saka binaril ang tricycle driver. Namatay sa ospital ang biktima. Nahuli ang suspect at nabawi ang isang homemade shotgun pero itinanggi niyang kanya ang baril. Nakakulong na at inireklamo na siya sa kasong murder. Nangangalahati pa lang ang Disyembre pero halos 500 na ang naitalang sunog sa bansa. Dagdag dyan ang kabi-kabilang sunog sa Metro Manila ngayong araw gaya sa isang bahay na may mga paputok. May report si Oscar Oida. Lala ang sunog. Guys, bombero guys. Sa bundok yan, banda sa amin. Nasunog ang mahigit 10 bahay sa tuktok ng Burol sa barangay 128 Balot sa Tondo, Maynila, kaninang umaga. Walang bombero! Hirap umakyat dito ang mga bumbero. Yung pagpasok po natin, makita naman ninyo, makitid yung ating mga dinaanan. Then pagdating po dito, papanik muna kayo ng bundok. So malakas po ang hangin, malapit tayo sa dagat. Walang nasaktan, pero halos walang nasalbang gamit ang maraming nawala ng tirahan sa sunog na pasado alas 11 ng umaga na apula. Magpapasko, tapos wala na po bahay, wala pang pera. Kawawa naman po, saan mapupunta? Nang matubok naman ang bahay na ito sa may barangay Paltok, Quezon City, may mga putukan pang narinig. Ayon sa mga responding taga-barangay, iba't ibang klaseng paputok ang nakita nila sa loob ng bahay. Patuloy ang investigasyon sa sunog na ayon sa BFP ay nagsimula sa unang palapag ng bahay. Sa Makati City, 2 bahay ang natupok. Ligtas sa mga residente pero wala silang nasalbang gamit. Agad namang napula ang sunog sa una at ikalawang palapag ng isang 5-story commercial building sa Santa Cruz, Maynila. Pero sa Pasig, isang bombero ang sugatan habang inaapula ang sunog sa isang unit sa ikalimang palapag ng isang kondominium. Sa isa pang kondo sa Ortigas din, unit sa ika-22 palapag ang nasunog. Walang nasaktan. Mahigit 100 residente ang lumikas pero pinauwi rin. Batay sa datos ng BFP na nakalap ng GMA Integrated News Research, halos 500 na ang naitalang sunog sa bansa ngayong nasa kalagitnaan na
ng Disyembre. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Generally peaceful ayon sa PNP ang pagdaraos ng una sa siyam na simbang gabi bago ang araw ng Pasko. Ang debosyong ito ay sinasabuhay ng mga Pinoy sa loob at labas ng bansa. May report si June Veneracion. Sa unang araw ng Misa de Gallo, napuno ng mga deboto ang Pilgrim Center ng Basilica Minor del Santo Niño de Cebu sa Cebu City. Di nagpatinag sa antok ang mga Katolikong gustong makumpleto ang siyam na misa tuwing madaling araw. Pero may mga nagsimbang kulang sa tulog o walang laman ng tiyan. 6 ang nahilo. Dinagsari ng simbang gabi sa Iloilo City. Puno rin ang San Pedro Cathedral sa Davao City. Kaya tsinaga ng mga deboto ang pagtayo sa labas ng simbahan. Matapos ang misa, dinagsa naman ng mga deboto ang mga tindang kakanin. Sa Southern Philippines Medical Center, may misa para sa mga health worker, pasyente at bantay na di makakapunta ng simbahan. Sa dami naman ng simbang gabi sa Bulacan, napuno ang loob at labas ng mga simbahan. Napuno rin ng mga deboto ang malawak na church grounds ng Baclaran Church. May mga nananalangin ng kanilang hiling at daing. Meron ding nagpasalamat kahit nasubok ang debosyon. Hanggang United Arab Emirates, bit-bit ng mga Pinoy ang kanilang debosyon. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Siyam na araw bago ang Pasko, na ika nga'y panahon para sa mga bata. Ano nga ba ang ideal gifts bukod sa mga laruan? Alamin sa report ni Katrina Son. Ngayong Pasko, ano kaya ang mga regalong gustong matanggap ng mga bata? Laruan po, raketa lang po. Si Mami Maricar, toys ang plano raw ibigay sa anak. Tuwang-tuwa na po siya, ganun po yung niya. Nakakapag nabigyan siya ng mga laruan, magte-thank you po talaga siya. Pero ibang kabataan, hindi laruan ang nais matanggap. Libro po para mapagbasa. Sapatos po. Tipikal ding regalo ang damit, alkansya, stickers, water bottles o baonan. Pwede ring mga libro, art materials o musical instruments para mahasa ang creativity ng mga bata. Kung di naman material na bagay, why not a ticket to a museum, aquarium o zoo? O kaya'y i-enroll sila sa sports, dance o music class. Si Mommy Mary Joy Sarmiento, imbes na laruan, headband na gawa niya ang ireregalo sa mga anak. Nakapag mother and kids bonding pa sila sa handicraft. Hindi pa agad nasisira at napagsasawaan ang gamit. Yung di agad sisirain kasi mahal po yung bili ngayon, di ba? Ayon sa isang eksperto, may handog ng mga benepisyo ang mga non-toy gift. Ito ay mas nagkakaroon ng meaning because sometimes tinuturuan ng ating mga anak on mga value and character formation which are very important kung gusto natin itong ma-develop sa kanila. Nade-develop din daw sa mga bata ang value of sharing, pagiging grateful o mapagpasalamat at service o kahandaang maglingkod. Balance pa rin. Hindi lang siya puro toys but at the same time, pwedeng in actions na nagka-create pa rin ng memories and mga moments na natitreasure nila with that bond nila with the family. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malawakang pinsala ang iniwan ng Cyclone Chidos sa Mayotte na teritoryo ng France sa Indian Ocean. Maraming bahay at gusali ang nawalan ng bubong o tuluyang nawasak. Nagkalat ang mga bubong at iba pang debris. Nabagsakan pa ng malaking puno ang isang gusali. Ultimo sementeryo, hindi rin sinanto ng Cyclone Chido. Ayon sa Weather Service ng France, umabot sa mahigit 200 kilometers per hour ang lakas ng hanging dala ng Cyclone Chido. Pinangangambahang umabot sa libo-libo ang nasawi.
Masamang panahon din ng nagpalubog sa isang oil tanker sa Kerch Strait sa Crimea. Ang isa pang oil tanker nahatid. Isang crew member nito ang nasawit. Inaalam kung gaano karaming langis ang tumatagas mula sa dalawang barko na may kargang mahigit 9,000 toneladang krudo. Kakayanin mo bang akyatin ang matutulis na bato sa tuktok ng bundok o pasukin ng matalim na kuweba sakay ng bangka? Ang mga buwis buhay na rock formation sa Apayao, nating dadayuhin sa report ni Ian Cruz. Kipot nito. Hindi lang masikip. Kakaiba to. Hoy! Dumudulas talaga. Madulas. Kailangan natin bumuelo. Matarik at buwis buhay. Garantisadong hindi pwede sa duwag at umaayaw itong Dupag Rock Formation sa Apayao. Ang mga batong nililok ng panahon, hindi inatrasan nitong si Capo. Final assault na to. Abot langit ang ganda sa tugatog at makikita mo ang dinaanan mong ilog. May river crossing muna doon. Siguro mga agahita yung tubig. Paglagpas mo ng Marag River, maglalakad pa kayo sa may jump off. Siguro mga 15 minutes. Kung nalula ka na sa pinagdaanan nila paakyat, magiging 10 beses ang hirap dahil dito din kami bababa. Sa kuweba naman tayo pumasok. Ito ang Lusok Cave. Sa ganda, talaga namang mapapanganga ka. Pero yung bumabagsak daw doon sa taas, kakaibang tubig na daw. So, kailangan daw panatilihin sa rimbibig. Lalong-lalo na kapag nandun sa area na mga punong-puno na ng mga paniki. Ang mga bato rito, kakaiba ang hugis. Sakay ng bangka, babagtasin ang underground river ng tubig. Mistulang umiilaw. First time ko dito sa Apayao at nakakakilabot dahil hindi kami nabigo sa aming mga nakita. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.